Yo, what's up mga kabutingting? Magandang araw sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Yan, mayroon tayong gagawin dito mga kabutingting. Dito pa rin ako sa Barangay Mantahan. At kanina, mayroon din akong gawa doong electric fan. Yun yung una kong i-upload. So, ito na yung sunod. At ito mga kabutingting ay tinignan ko na ito. Ang problema nito ay wash motor at saka gear case. So, bago ko ito umpisahan mga kabutingting, disclaimer lang. Lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi ako dito nagmamagaling. So, ayan, ito yung washing machine na gagawin natin ngayong araw na ito mga kabutingting at ito ay pangalawa ko na. Medyo inabot tayo ng ulan ngayon mga kabutingting. At ang brand nga pala nito mga kabutingting ay White Westinghouse Duraclean 8 kg. At ang problema nito ay gear case. Ito naman kaya nasabi kong gear case ay hindi rin ito hindi naman to pudpod. Ayan, hindi ito pudpod. Nag-stack up ito pero papalitan ko ito gawa ng may tagas na ito mga kabutingting. At yung motor din nito ay sira. So papakita ko na lang sa inyo. At una kong gagawin ay tatanggalin ko muna yung tornilyo. Medyo mahirap pag isang kamay lang mga kabutingting, kaya hindi ko na mabidyohan yan. So ayan, naluwagan ko na yung tornilyo. So sunod natin gawin dyan ay tatanggalin natin tong ilisi. Ayan. Medyo mga kabutingting, napakadumi. So ito na yung pulsator. At saktong-sakto dito mga kabutingting dahil may misa. Mayroon akong patungan sa aking tripod. So ngayon ay ihiga ko lang yan. Kaya may sako kayo dyan, te? Sapinan ko lang. Ha? Sapinan ko. Para sa isa? Di, sapinan na ho ba? Itumbang ko nila ha. Bisag magasgasan ba? Sabaan na ko yan yung mga di ba? Karata ko magasgasan? Yung ibig na igo. Inigtit. Mutil-til ka, muduk-duk ka. Dili. Yung magasgas, hindi na kasi ito man. Pagkaisato. Ang mapaoda na, itunong na naman sa trapo ya. Kano naman basahan kanila? Sige ka na. Inigtumba ni Jaad to, itunong ang trapo ha. Okay. Anay nga na ha. Di ini mo. Dito ng kamera nga na radyo siya. Puto mo man. Di, manay dool ma'am. Sunod naman mga kabutingting ay tatanggalin lang natin tong isang tornilyo. Isang tornilyo na lang nilagay ko nito. Yan yung dahilan kung bakit ako bumili ng motor. Yung in-upload ko na short video na motor nung nakaraang gabi ay ito yon. Yan, at bumili na rin ako ng gear case kasi alam ko na yung problema nito. So tanggalin lang natin itong takip. At kung kaya kong dudukutin ay dudukutin ko lang ito. Kaya ko siya nasabing may problema yung gear case nito mga kabutingting dahil kung nakikita nyo yung bakal ay grabing kalawang. At tanggalin lang natin tong belt. At hindi maikot mga kabutingting, tigas. I-stand ko muna yung tripod ko mga kabutingting para makita nyo. Mahirap kasi pag isang kamay lang. So yan. Tanggalin lang natin tong belt. At ngayon, kung kaya kong dukutin itong gear case ay dudukutin ko pati yung motor para hindi na ako mahirapan. So yan, meron naman ako ditong mahabang Phillips screw, so kaya dudukutin ko lang yan. So ito yung mahabang Phillips screw ko, yan. So dukutin lang natin. At bago pala natin yan dukutin ay kailangan pala muna nating tanggalin yung pulley nya. So gagamit lang tayo dyan ng
vice grip or 13 na back wrench or open wrench na ang sukat ay 13. Kukuha na ako ditong vice grip. So ito yung vice grip na gagamitin ko. Pasensya na hindi masyadong kita dahil wala akong si taga-video. Kailangan mo lang tanggalin yung nut. At pag natanggal mo na yung nut, matatanggal mo na rin tong pulya. Maliban na lang kung kinalawang. Lumambot din dahil natanggal na natin yung nut. Yan o, yung nut nya. Ngayon, pwede na natin itong tanggalin itong pulley. Pero, para matanggal natin yan, ay pupukin natin yan dito. Yan, tanggal na natin. So, napakadali na lang tanggalin yung tornilyo niyan, paikot. Ang tornilyo niyan, naka-tornilyo nito pag mga ganitong gear case ang gamit, flower ay 6 na piraso. So tingnan nyo dyan at ano naman dyan, aabot naman yung Phillips screw ko. So makikita nyo yung Phillips screw ko dyan mga kabutingting. Yan, ito yung una at ito naman yung pangalawa. Ito yung pangatlo. At yung pangatlo, yung tatlo naman na nasa ilalim ay hindi ko na videohan. Mahirap mga kabutingting eh. So yan, natanggal ko na yung 6 na tornilyo. Yan, 6 na piraso. So itatayo lang natin yan at pukpukin natin yung ano. Yan, tatayo lang natin. At lagay ko ulit dito yung tripod ko sa lamisa. Ito oh. O yan. So itatayo ko muna. At sunod ay pukpukin lang natin ito dahil wala ng tornilyo. Sigurado bababa yan. Ayan, isang pukpukan nga lang. Tanggal na agad. At sunod naman ay tutumba ko yan ulit. So, ito na yung gear case. Yan, ito. Kailangan ditong palitan dahil ito, nagtagas na ito. At papaliwanag ko, kahit walang tubig yan, ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit nagtatagas na ito ng tubig. At ito yung gagamitin kong ano, para sa bago. Ngayon naman ay tatanggalin natin tong motor. Gagamit lang tayo ng ano dyan, T na 10mm ito. Yan, tatlo yan. Dito yung isa. Saan yung isa? Hindi kita. Ayan o. So yan, tanggalin lang natin. Gagamit lang tayo dyan ng T na 10mm para matanggal natin yung motor. Dito tayo sa baba mag-una. Isang tornilyo na matanggal natin. Yan. Sunod dito pa rin sa baba. Ang unahin natin. Lagyan lang natin ito ng kalang para tumaas ng konti. Yan. Yan, dalawa ng tornilyo. Matanggal natin. Matanggal ko pala. Sunod, ito na yung sa taas. Ang huling tatanggalin natin. So, wala ng tornilyo. So, pwede na natin dukutin dito yung motor. Hirap. Diyan ilagay, diyan kita ilagay. Hirap nang wala talagang taga-video. Ayos lang natin para makita nyo. Taguwang. Ito ba? Tanggalin lang natin itong tornilyo para sa ground, body ground. Yan. Tanggal na natin.
So ito na yung motor, natanggal na natin. So ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit naman nasabi ko na may tagas na yung gear case. Ito, may tagas na ito, kaya nasabi kong may tagas na kahit wala siyang tubig na nakikita natin. Kung ito ang pagbabasihan mo, yan o, grabing kalawang. So pag umikot kasi yung pulley dito sa gear case ay dito talaga yan ang tama, kaya siya grabing kalawang. At ito pa, ito kasi ay ginawa ko na yan, kung napansin nyo ay mayroon na siyang payong yung spin dryer. At itong spin dryer na to mga kabutingting ay ano na rin to, second hand, pero may katagalan na. Ang brand nitong ikinabit ko na spin dryer na second hand ay Sharp. Kung nakikita nyo yung kulay ay kulay ng wirings ng Sharp ang brand. So okay naman siya, wala siyang naging problema. Ang naging problema naman ngayon ay itong motor, pero nagtitipid yata yung may-ari at gusto niya pa rin ipagawa ito at magpalit ng motor. So sunod natin gawin dyan ay tanggalin lang natin itong pulley ito. Pero parang napapansin ko, tingnan ko kung kaya ba. Mayroon akong pulley dito na dala, yung pulley talaga sa ito kasing ikakabit ko ay Panasonic na brand. Medyo tingin ko ay mukhang kasing laki lang. Tingnan natin dito. Ayan, hindi pwede. Halos magkasin laki yung ano niya dito, ito, pero yung lalim ay magkaiba. Babagal ito dahil apakalalim at ito medyo mababaw. So ito yung gagamitin natin. Tabi muna natin dyan. Ngayon tatanggalin lang natin tong pulley at para mailipat dito sa replacement na motor na second hand lang galing sa junk shop. Ito yung sinabi ko na in-upload ko sa short video ko. Yan kung paano pag bumili ka ng motor sa junk shop, kailangan mo muna ng itesting ng actual para sigurado na okay yung bushing, para hindi ka na maghirap. So tanggalin muna natin itong pulley. Tingin ko medyo baka mahirapan ako dito dahil medyo kinalawang. Gumamit ka naman dyan ng ito para matanggal mo, gagamit ka dyan ng 10mm para dito sa isang nut. Yan o, dalawa kasi yan, itong nut na to, tsaka yung ulo sa tornilyo. So kaya dalawa ang gagamitin mo, 10mm at tsaka 8mm. Yan, ito yung 8mm. Yan, okay, nakisama. Ngayon, lagyan lang natin ng langis para mahugot natin yung pulley. At saka ito yung, para ang purpose naman nito ay ito yung pahangin. Ngayon, tanggalin lang natin. Medyo matigas. Kailangan natin ng vice grip para maikot natin. Ikutin muna natin para lumuwag. Yan. Ayun. So yan, natanggal din. At mayroong pagkakaiba nitong ikakabit ko mga kabutingting, itong shafting niya. Kung napapansin nyo ay sa original makapal siya. Yan, kung nakikita nyo makapal. Dito naman sa ipapalit ko ay manipis lang yung shafting. Yan o, katunayan na manipis. Yan, uuga-uga yan. Uuga-uga. Hindi katulad dito sa original ay talagang masikip dahil sakto talaga yan. Ayan o. So ibig sabihin, gagawin lang natin dyan ay kukuha lang tayong sapi. Sasapian natin yan kasi pag ididiretso mo naman ito sa pagkabit dyan, ang mangyayari naman yan ay gigiwang-giwang itong pulley. Pwedeng sisirain ang busing nito at pwede ring sisirain yung pulley nito. Ito, yung kakabit ko, yan. So, bago ko to ikakabit, para hindi ako mahirapan, ay yung motor muna.
So mamaya ko na to ikakabit pagka yung motor maikabit ko na doon dahil dinukot ko lang ito, hindi ko to binaklas lahat para madali lang ang trabaho. So pag mga ganito, ang ginagamit ko na panapi dyan ay, uy, saan ito ma'am? So ayan, nagulat ako dahil nahulog yung timba. Kala ko kung ano na, ayun oh, nahulog. Pero kung saan yan nakalagay. Ako lang naman nandito. So ito ay aluminum or LC ito ng electric fan na biyak. So kaya ganito ang ginagamit ko dahil aluminum, hindi siya basta-basta kalawangin. So lagyan lang natin ito ng sape para magsakto rito. Hindi siya gigiwang-giwang pag umikot ito. So kukuha lang tayo ng gunting. Ito ay malambot lang naman dahil aluminum lang naman ito. So kahit gunting ay pwedeng gamitin. Yan, katulad nito, gunting. Yan, napakalambot lang nito mga kabutingting dahil at lagi talaga akong may dalang ganito pagka alam kong magagamit ko. Minsan naman pag wala, ito ay sa junk shop lang. Yan, ito na yung gagamitin natin. So ngayon ay bilugin lang natin ito para magiging sapi siya. So yan na. Ngayon puputulin lang natin itong natira. So yan. So ayusin lang natin pagbilog ito para magkasya dito sa pulley. Kung sa baga ito mga kabutingting ay para-paraan lang. Ito yung mga kunti kong diskarte na mai-share sa inyo, pero lagi ko na tong mayroon na akong mga upload nito na marami. Itong mga ganitong pamamaraan. At yung umbrella naman yung sa para sa spin dryer, siguro kung hindi ko yan nilagyan ng payong, sigurado sira na yung motor na yan. So pasok lang natin itong na to, medyo ayaw pumasok, virgin. So gagawin lang natin dyan ay magbabawas tayo. Tayo side cutter. Ayan, magbabawas tayo mga kabutingting, medyo ayaw pumasok sa butas, virgin. Pag ipilit natin baka mamaya dumugo. Ayan, bawasan lang natin ng konti. So yan, pwede na siguro yan. So bilugin lang natin ito ulit. Medyo sumablay ako dito. Saan na ba yung vice grip? Yan, bilugin lang natin ulit. Yan, pwede na siguro to. So pasok lang natin ito dito. So ayan na. Sigurado ako na hindi yan gigiwang-giwang pag pumasok dahil ito subok ko na ito. Hindi ko to i-share sa inyo kung hindi ko ito subok. Ayan o. Ikutin natin. Ayan, tingnan nyo kung gumigiwang-giwang ba. Ayan o. Pero hindi muna natin yan pwedeng tornilyuhan sa ngayon dahil kailangan ko pang i-adjust ito mamaya pagka mailagay ko na ito, maikabit ko na ito at saka yung saan na ba yun? Ito, yung gear case. Kailangan kasi ito, tsaka yung pulley nito, tsaka pulley nitong gear case ay magtapat. So ngayon ay kakabit na natin itong motor. At bago ko to ikakabit, dahil kung napapansin nyo, puro siya electrical tape. So itong original ay putulin natin. Isagad na lang natin para humaba-haba siya. Yan.
Yan, kung nakikita nyo, hindi pantay ang pagkaputol niyan. So, ang gagawin ko dyan, idudugtong ko lang itong original na wire para umaba, maiksi kasi at may dugtong. So, dudugtong ko lang ito mga kabutingting. So, yan, nadugtong ko na mga kabutingting at nalagyan ko na rin siya ng electrical tape. Kung napansin nyo, sa yung pagdugtong-dugtong ko ay hindi siya nagkakatapat-tapat. So, yan yung pag magdugtong tayo, dapat talaga ay hindi magkatapat-tapat. So, ngayon ay lalagay lang natin tong spaghetti. Ipasok lang natin. Kailangan talaga ay hindi talaga magkatapat-tapat para safety naman yung gagamit nito. So, ayan, napasok na. So, pwede na natin itong i-assemble. Ayan, dito. Pasensya na, hindi nyo masyadong makikita. Pero yung pag ano naman dyan ay makikita nyo dahil maraming butas. Ayan, kabit na natin itong motor. At habang kinakabit natin yung motor ay mayroon lang tayong i-shout out itong mga kaibigan ko sa YT. Yan, shout out Horseshoe TV from Japan, Bullet Train Channel, Brother Joe Music, Edwin Sagay Mix Vlog, GW Jingward, Andy Rabino TV Tik, Kasanggang Paparon. Yan, shout out po sa inyo. Yan, ito muna yung una nating gagawin. Tornilyo dito sa taas naman tayo. Kung kanina ay yung huli, yung nasa taas ang huli kung tinanggal, ngayon naman ito yung nasa taas ang iuna kong ikabit. Pero hindi ko na natin yan hihigpitan kasi i-adjust pa natin yan. Yan. So, kailangan din natin ibalik itong mga paa niya. Itong isa may paa din yan. Yan, mayroon pa tayong i-shout out mga kabutingting. Mga kaibigan ko pa rin ito sa YT. Yan, shout out Farmer Boy, Mel Bastor, Leo TV, Cody Expert, Maying Tech PH Official, Kerry Mendoza Vlogger, Suktik TV. Yan, shout out po sa inyong lahat. At sunod kong i-shout out ay yung mga masugid kong taga-subaybay. Renato Aban from Pasig City, Darmin, Yek Vlogs, Clodimer Santos, John Santiano, Wilson Dipalan, Suktik TV from Valenzuela City, Tony Isgira from Bayanan, San Pascual, Batangas, Rolando Victoriano, Ayesha Lucano from Burungan City. Yan, shout out po sa inyong lahat. At sa ating mga silent viewers, organic viewers, yan, shout out po sa inyong lahat. At salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking YouTube channel. Yan, pahirapan yung pag sa butas mga kabutingting. Yan, lagay lang natin itong washer. Sunod itong nut. So, dalawa na yung nailagay natin. At dito naman yung isa, yung paa. Sa akin mga kabutingting, para-paraan lang, para mabuhay. So, mamaya na natin higpitan yan para matansya natin yung fan belt para maka-adjust pa tayo. So, ngayon naman, ang isusunod ko ay itong gear case. Yan, ito. So, bago ko ito ikakabit para hindi ako mahirapan, tinatanggal ko muna yung yan, yung pulley. Tatanggalin muna natin. Kung mayroon kayong 3C na open or back wrench, yan yung pantanggal nito, yan yung sukat. Ako, hindi ako nagdadala nun, by script lang para hindi masyadong mabigat sa box ko pagka magdadala pa ako nun. Yan, bago natin ito isulpak, ilalagyan muna natin tong rubber, yung original na rubber. Ikakabit natin dyan. So, ito yung rubber. Yan, purpose naman ito para hindi siya tumagas. Yan,
Meron tong, pag bumili ka nito, may kasamang rubber to, pero hindi ko napansin na wala itong para sa kanya. Kaya yung original ang inano ko. So para makita nyo, pataas ko muna yung ano ko dito, tripod ko, para makita nyo kahit pa paano kung paano gawin or yung paano yung diskarte. Hindi nga lang talaga totally na makikita dahil wala kasi akong taga video. Yan, sandal ko lang at tabingi. Yan, para kita. Pasok na natin ito. So, dudukutin na yun. Dudukutin ko lang ulit yan. Yung 6 na tornilyo ibabalik natin. Para-paraan lang to mga kabutingting, para hindi mahirapan. Kasi kung babaklasin ko to lahat, baka mamaya kinalawang na. Nako, malaki yung trabaho. Kailangan mo nga lang, ano nangyari? Kailangan mo lang nga lang pag mga ganito mga kabutingting ay mahabang Phillips Pro or Star Pro. Muna natin higpitan masyado yan. Lagay na natin ito lahat tong tornilyo para dukot na lang ng dukot. So yan, ilagay ko na 6 na tornilyo. So dudukutin ko na lang dito sa butas. Harapan mga kabutingting. So ayan, naikabit ko na yung 6 na tornilyo. Ayan, balik na natin tong pulley. Washer muna. Sunod ay lock washer. Sunod naman itong nut. Kabuwang. Ayan, laglag pa. Yan, higpitan lang natin yung nut. Okay na yan. So ngayon, kung napapansin nyo, yung pulley nito at saka yung pulley dito sa motor ay hindi magkatapat. So ang gagawin naman natin dyan ay pupupukin natin ng konti lang. Tignan natin kung magtapat na ba sila. Kulang ng konti. Ayan. Kulang ng konti, mga kabutingting. Pupukin pa natin. Hirap nga lang pag ganito talaga yung dudukutin mo, pero ito yung madaling paraan para sa akin. Yan, tingnan natin kung sakto na. Mukhang kulang pa rin mga ayaw sumakto dito na nga para makita nyo. Kulang pa rin, konti na lang, konti. Ayan. Yan, sure ball na yan mga kabutingting. Tingnan nyo kung nagtapat. Kayo na ang humusga kung nagtapat na ba yung pulley sa motor at saka pulley sa gear case. Ayan, okay na yan. So ngayon, kailangan ko na itong higpitan. Itong mga tornilyo sa baba, yung 3. Yung dito kasi hindi ko pa yan hinigpitan. Pero bago ko pala yan hihigpitan, kakabit ko muna yung pan belt. Yan. Medyo may kanipisan ng konti na. Pero mayroon pa itong pag mga ganito ay mayroon tong adjustan. May adjustment ito mga kabutingting. Turo ko naman sa inyo yung adjustment. Yan. Pag gusto mong ihigpitan ay sagad mo lang papunta rito. Yan. Ganon din dito. Itong isa steady lang ito. Itong dalawa lang. Yan. So ikakabit ko yung pan belt. Yan, kabit natin yung pan belt.
At mixi yata. Mixi yata yung tripod ko. Yan, para makita nyo. Lagay natin yung pan belt. Ayan, medyo kung napapansin nyo ay medyo masikip. So ang gagawin natin dyan, hindi kasya kahit maluwag na yung, kahit medyo may kanipisan na yung pan belt, dapat ay lumuwag. So pero kabaliktaran ang nangyari, sumikip. Luwagan mo natin ng konti ito. Ayan. At tutulak natin ito papunta rito. Ayan. Saka natin higpitan. Sunod, lagay muna natin tong pan belt. Saka natin higpitan lahat. At siyempre, dito tayo maguna. Yan. Dito sa pulley ng motor. Yan. Sunod dito. Ayan. Medyo lumuwag naman ng konti. Ayan o. Maluwag konti. So, pag mga ganyan, diskarte ko naman pag mga ganyan. Siguro iusog lang natin ito ng konti bandang gitna at luluwagan natin ulit. Dahil yan, lagay natin sa gitna. Ayan. Mayroon pa siyang allowance dito at mayroon din dito sa kabila. So, todo na natin yan sa paghigpit. Ayan. Higpitan na rin natin dito sa baba. At nasaan ba yung kalang niya? Bakit bumaba yata? Lagay natin ulit ito para hindi tayo mahirapan sa pag ikot nitong P. Yan. Higpit na yan mga kabutingting at tignan natin kung sakto ba. Yan. Kung napapansin nyo, hindi siya masikip at hindi rin siya maluwag. Saktong-sakto lang yan. At malalaman nyo yan mamaya kung saktong-sakto lang yan paglalagyan natin ng tubig kung mabilis pa ba. So mayroon pa siyang adjustment kahit lumuwag pa yung pan belt uli or ninipis ay mayroon pa siyang adjustment. Ayan o, malaki pa yung awang dito. Ito banda, dito. Ganon din dito sa kabila. Pero itong isa ay naka-steady lang yan. Napakita ko sa inyo. Ayan. Steady lang yan mga kabutingting o. So hindi yan pwede yung adjustment dyan. Ito lang dalawa. So okay na yan. So itatayo ko muna ulit. Buhay ng mahirap. So dito naman tayo sa pagwa-wirings. Ganito kahirap yung hanap buhay ko mga kabutingting. Delikado pa dahil kuryente. Pero wala tayong magagawa. Ito yung nakatadhana na siguro sa akin. At pasalamat na naman ako kay Lord na binigyan ako ng ganitong talento. Na ito yung ginawa kong hanap buhay. So ayan. At kung napapansin nyo mga kabutingting, yan, mag-ano na tayo, wirings. Balatan lang natin ito. Yan. Ganon din tong dilaw. Ito isusunod mo lang to sa dilaw din. At testirin pala muna natin itong kapasitor kung okay pa ba ito. Ilang microfarad ba ito? Malabo na kamata ko mga kabutingting ah. Kuha muna ako ng dalawa pang mata dito. Medyo masilaw. Silver kasi yung pinagsulatan kaya parang nasisilaw ako. Ilang microfarad. 4 UF yung sa dryer at pero sira na ito mga kabutingting sa dryer. Pinalitan ko na yan. Ito na yung pinalitan ko. Ayan. Ayan o kulay.
Ito yung pang Panasonic or pang Sharp yata ito na ano, pang Panasonic, pang Sharp ito na kapasitor. So yan. So testerin muna natin itong linya ng kapasitor, baka mamaya ay sira na rin ito. Maligurado lang tayo kasi ako ang kawawa nito dahil ang singil ko nito mga kabutingting ay 1.4. Kung bakit nagiging 1.4, ang malinis lang sa akin nito ay 600 lang. Tapos 600 lang ang malinis ko dito kasi yung second hand na motor ay binili ko rin yan. Kunti lang. Tapos yung gear case naman kasi dito sa amin medyo may kamahalan. Yan, tester muna natin itong kapasitor kung okay pa ba ito. 10 UF ang ano nito, 10 UF. So try natin, tester natin itong kapasitor at antayin natin kung ilan ang lalabas. Kung napapansin nyo, wala tayong nare-reading. Try nga natin ulit, parang imposible naman. Mukhang matatalo pa ako dito sa singil kong 1.4 kung sira ang kapasitor nito. Yan, tingnan natin. Ay, kagbuwang. Tingnan natin. Ayun, nagkaroon 9.24, 23, 22. So okay pa ito mga kabutingting dahil ang ano nito ay 10 UF, pero kung bumaba ito sa city or 7 UF sigurado, o kahit mga 8 UF ay para sa akin sira na ito. So pwede pa ito yung kapasitor na to. Pero kanina wala tayong na-reading. Nagluloko yata ako ng tester ko mga kabutingting. Yan. Ito naman ang kapasitor naman nito dahil Panasonic yan. Kung hindi ako nagkakamali ay 9.7 or 7.4. So mayroon tayong nare-reading nito na 9 UF mahigit. 9.23 yata yon. Bakit yata? Nga. Sakto yon, 9.23. Yan, lagay lang natin at ipagsusunod lang natin ito sa kulay. Dahil dinugtungan ko ito ng lagay lang huwag natin ito daan dito. Dito natin ito idadaan. Ba't nga ba napunta doon? Yan. Yan, ito yung dilaw. Pinutol ko na ito mga kabutingting kasi sabi ng may-ari nung tinignan ko ito ay nanggaground ito dahil sira nga yung motor sa dryer. Washing machine, wash motor sira. So hindi kayo malilito dito dahil yan. Ito mga kabutingting, ginawa ko ito ay mayroon sa dryer nito ay mayroon akong electric fan na kapasitor ng electric fan na nagparallel ako dito. Ayan Pero yan, mabisa yan mga kabutingting. Siguro kung hindi ako nagkakawali siguro kulang-kulang 1 taon ko na to ginawa yung spin dryer, or 1 taon na yata nung nakaraang taon ko pa ito ginawa. So para-paraan lang, para mabuhay, basta wag lang tayong manloko. Yan, hindi naman siguro to tatawag kung hindi nila napakinabangan yung dryer at kung niloloko ko yung may-ari. Yan, kailangan lang natin maging honest. Sa baga, honesty. Yan. Ngayon, lagyan lang din natin balik lang natin itong close end wire connector para mas maganda pag walang electrical tape. Dahil yung nangyari, bakit hindi pumasok, hindi naipit. Tingnan nga natin. Nako, wala pa naman akong close end wire connector. Huwag kang luluko-luko dyan. Ay ka, sira na. Yan, sira na. Yan wala nang butas. So hanap muna ako dito mga kabutingting, baka may naligaw sa box. So
Ayan, mayroong isang naligaw. Ayan, may butas sa gitna. So ito yung kakabit natin. Buti may naligaw pa. Ayan. So ayusin na natin itong wirings niya para matapos na. Dahil inabot na ako ng ulan dito mga kabutingting. At yung kaninang umaga, yun yung nauna kong gawa. Araw ngayon ay araw ng Martes. Martes nga ba ngayon? Miyerkules. Parang Martes pa yata. Lunes ako pumunta rito. So, 2 araw ako ngayon. So, Martes pala ngayon. Yan. Tapos, lagyan natin ang cable tie. Ito, lagyan natin ang cable tie. Tulin lang natin. Sunod, mayroon siyang talian dito. So, dapat nakaganyan ang forma. Para kahit magkatilamsik-tilamsik yung tubig niyan, hindi yan siya basta-basta mababasa. So, yan So, nakaganyan yan. So, ngayon, pasabugin na natin to. Ay, pasabugin. Tatry na natin kung okay na ba ito. Yan. At lalagyan natin ng tubig. Lalagyan ko ng tubig muna. At tingnan na muna natin bago natin itakip. Yan. Tingnan muna natin kung wala siyang tagas. So lalagyan ko muna ng tubig. At bago ko pala yan lalagyan ng tubig ay babalik muna natin itong pulsator. At napakadumi mga kabutingting. Malilinis yan mamaya pag umikot ito. So yan. Malilinis yan mamaya pag umikot. Phillips screw. Yan. Tingnan natin. Yan, okay. Tapos lagay natin tubig. Opya. Oops. Yan, may tubig na. At lagyan natin, tingnan pala natin dito sa likod kung may tagas ba. Baka mamaya mayroon, sablay tayo nito. Sana wala. O yan, walang tagas mga kabutingting. So, pwede na natin ibalik yung takip. Yan. Balik na natin tong takip. At ito mga kabutingting, kahit walang tornilyo ay pwede. At hindi ko na naikabit yung body ground. Yan mo na yung body ground na yan. Nakalimutan pero hindi ko na ikakabit. Yan, kahit wala itong tornilyo ay pwede ito mga kabutingting dahil mayroon tong mga lock. Yan kahit walang tornilyo yan dito, yan. Hindi yan basta matanggal, pero lagyan natin ng isa. Kunwari lang to, kunwari. Hanap muna tayo ng tornilyo at nawala na yung tornilyo niyan. Saan ba napunta yun? Hanap na ako ng tornilyo. At sandali lang mga kabutingting ha. Meron ako nakalimutan. Ito mga kabutingting Yan, hindi ko pa naikabit. Tarantadong inting ito Buti naisipan kong lagyan ng tornilyo dito. Yan, kung nagkataon iikot yan siya. Wala yan siyang wala yan siyang lakas dahil walang tornilyo. Sira ulang inting na to Ayaw tornilyohan Ayan. Para kita. May nakaharang nga lang. Ayan. Oops. Ayan. Buti na lang mayroon akong mga kagamitan dito na mahaba. Kung wala, patay sa inting nito. Ayan. Tapos Phillips screw. Pag matanda na, makakalimutin ang anak ng tipaklong talaga Ayan, ikutin lang natin. Ayan, kita naman siguro. Kita ba mga kabutingting? Pag hindi kita, sabihin nyo lang hirap Ito na nga kaya gamitin natin. Ayan, 10 na lang.
Medyo nahirapan na ako. Atras natin ang konti. Tapos, saksak na natin ito. Kukuha pala muna tayo ng extension wire. Ayan, kabit natin tong extension wire. At alam ko yung saksakan nila andito. Ayan. Yan, umilaw na. Saksak natin. At ikutin natin yung timer. At dagdagan natin ng tubig kunti para yung mga dumi-dumi doon matanggal. Yan. Kayo na ang humusga kung mabilis or mabagal. Yan. So, dagdagan muna natin ng tubig. Yan, tutubig. So, ayan. Tingnan nyo mga kabuting-ting kung mabilis ba. Ayan. So, okay na yan mga kabuting-ting. Tawagin na natin yung mayari. Pero ang problema nito mga kabuting-ting, yung mayari hindi ko mabidyohan dahil ayaw magpabidyo. Ayan, pasensya na po mga kabuting-ting. So, ayan mga kabuting-ting, dinagdagan muna natin ng tubig ulit. Kasi yung mayari wala pa. At ewan ko kung nasaan na yung mayari. So, antayin muna natin yung mayari mga kabuting-ting. At the same time, lagyan muna natin ng tubig para maipakita ko sa inyo ulit na mabilis. So, yan. Try natin ulit sa panghuling pagkakataon. Ayan. Tingnan nyo kung okay na ba. At kayo na ang humusga. At same time, testing din natin yung dryer. Kung uuga, yan, tingnan natin. Kung napansin nyo naman siguro ay uuga. Iwan ko lang kung naibalik ko yung preno. Pwede nating silipin. Yan. Wala nang preno ito mga kabuting-ting dahil hindi na to huminto kaagad. Diba? So, andito yung mayari. Tanungin ko lang kung okay na ba? Okay na po, ma'am. Ayos na. Ayan, ayos na sa alright, ma'am. Okay na. Okay pa sa Ang sumagot nun mga kabuting-ting, yung washing, hindi yung mayari. Pero yung boses ng mayari, yung narinig nyo. So, ayan. Dito ko na siguro tapusin yung video natin sa araw na ito mga kabuting-ting. At dalawa yung nagawa ko ngayong araw na ito. Yung electric fan kanina kay Sir Noel. At saka itong washing machine na twin tap. Pero yung wash lang ang gamitin ko nito. So, silang ma'am. So, kung bago ka dito sa aking munting channel, pwede bang hilingin ko yung pag-like at paka-share na rin. At higit sa lahat, kung bago ka dito sa aking munting channel ay pwede bang hilingin ko yung pag-subscribe mo at pindutin mo na rin yung bell notification dyan para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So dahil hindi pa natapos, so ang gagawin natin ay patayin lang natin yan at hayaan lang natin yung timer na bumalik. Ayan, laging nag-iiwan sa inyo nang ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabuting-ting.